sabi sa akin sir eh, sira na daw. Sira eh. Original to mga to Kaya eh. nga po eh, gustong ipaiwan. Ano ba ito iiwan? Magandang araw na muli mga boss. Grabe nangyari dito sa customer. Ito yung mga pyesa niya na pinalitan pero walang sira. Ayan o, tingnan yung rack end. O, walang sira o. Ang tibay-tibay pa, ni kalug wala eh. At ito naman yung tie rod niya mga boss. Tingnan nyo o. Kahit man lang kaunting kalug wala. Hindi man lang siya lumambot. Tapos tingnan nyo itong isa pang tie rod niya o. Ganon din. Ibig sabihin talagang matibay pa. Hindi pa talaga palitin ito. Ngayon kunin ko itong ball joint niya. Ganon din yung ball joint. Tingnan nyo ha. Pair kasi pinitan sa kanya eh o. Matitigas pa oh. Matitigas pa siya. Pati itong bushing. Hindi talaga nila pinalagpas oh. Tingnan nyo yung butas oh. Bilog na bilog pa rin. Wala man lang ang bakas na ano eh. Lumaki yung butas niya eh. Pero itong stabilizer link niya, positive talaga yan mga boss, sira talaga yan. Tama yung assessment ng customer na ayan ang pinanggagalingan ng kaunting lagutok lang. Ang problema nang makita niya kalas-kalas na yung sasakyan niya. Pati itong lower arm, nakita nyo, ayos na ayos yung lower arm eh, wala naman din problema eh. Pinalitan din. Nakitaan lang na may lamat. Talaga naman nagkakalamat yan kasi gagalaw-galaw yan eh. Siyempre iitim yung gilid yan, pero hindi biyak. Lamat lang yun, hindi naman siya biyak eh. Biro nyo, pinalitan nyo, pares-pares, dahil laking pera niyan. Sa bagay, wala naman akong pakialam doon, kaya lang nakakaawa yung customer. Okay lang sana kung nawala yung problema niya eh. Ang masakit na dagdagan yung problema niya. Hindi na naging smooth yung under ng makina niya. Pag nalubak, hindi na siya smooth. Ang laking problema. 4 na buwan akong kinokontak ni customer. Kaya lang problema, talaga naman busy ako. Kasi may mga dati na akong customer na sila yung siniservisan ko. Kaya hindi ko talaga kayo minsan may isingit. Ilang beses ko naman ng mga boss, sinabi na wala akong shop, di ba? Sana maintindihan nyo naman ako. Ganun pa man mga boss, maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. At dalangin ko naman sa Diyos, sana makatagpo kayo ng mekanikong hindi katulad ng gumawa dito na tingnan nyo yung pinagpapalitan na pyesa. Kita nyo yan, oh, bago. Yung mga pyesang hindi naman dapat palitan, pinalitan. Kaya kawawa yung customer. Nasa bandang huli, problema lang daw ang tinanggap niya dahil hindi na naging smooth yung andar ng sasakyan niya. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Una kong tatanggalin dito sa steering knuckle itong tie rod mga boss. Chinek ko yan eh. Okay yung tie rod niya mga boss. Kaya sabi ko sa may-ari, hindi ko ito papalitan dahil okay naman siya. Dahil lang napag-usapan lang naman namin, itrace ko kung alin pyesa sa mga pinalitan ang mahinang klase. After ko ma-check na okay yung tie rod, dito naman ngayon ako sa ball joint, kakalasin ko yan. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 17. Meron yan 2 nut, tsaka 1 bolt. At pag natanggal nyo na, itutulak nyo ngayon pababa itong lower arm niya para mailihis nyo itong ball joint. Ayan o, di ba? Tapos gagamit ka ngayon dyan ng plier. Tatanggalin mo yung cutter pin niya dito sa ball joint. Yan. Pag natanggal mo yan, gamit ka ng number 19 na box wrench para maluwagan mo itong nut dito sa ball joint. At pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na. Pero wag mo munang tutuluyan tanggalin yung nut niya. Kung meron kang WD-40, sprayan mo muna itong ball joint dito sa nut niya. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo yung knuckle para itong ball joint bumitaw siya dito sa knuckle. Dahil bumitaw na, tanggalin muna yung nut kasama yung ball joint. At kung makikita nyo yung ball joint, oh, nakita nyo naman yung klase ng ball joint na nilagay. Ayan pa yung may grasahan eh. Pwede rin naman yan, pero ibabalik ko na lang yung luma kaysa yan. Tingnan nyo itong lower arm niya. Oh, lambot oh. Ayan siguro yung nararamdaman ng customer na kapag nalubak siya, hindi na smooth yung bagsak ng sasakyan niya dahil nga sa sobrang lambot nitong lower arm. Last year may ginawa rin akong ganitong sasakyan mga boss. Bago din yung lower arm niya kaya lang sobrang lambot. Kaya pag lalubak, ang lakas ng kalampag. Kaya ang gagawin ko dyan, luluwagan ko itong number 90 na bolt niya. Papalitan ko yan mga boss kahit bago pa yan. Dahil wala namang sira yung dating nakalagay dito na lower arm, ayun ibabalik ko. Dito sa lower arm niya mga boss, meron yan 2 bolt na number 19. Tatanggalin niya yan. At dito sa side na to, bolt and nut ang nakalagay dito. Hindi katulad sa kabilang side, bolt lang. Dahil natanggal nyo na yung nut niya, paluin niya ng ball hammer, pababa itong bolt, tapos hilahin nyo siya dahan-dahan. At pag natanggal nyo na itong bolt, lipat ka ulit dito sa harapan niya, yung isa pang bolt, hilahin mo, ayan. Para maluwag mo matanggal itong lower arm, luwagan mo yung bolt na umiipit dito sa lower arm bushing mo. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong lower arm niya para bumitaw siya sa kinakapitan niya. Ganon din dito sa kabilang side. Dahil tanggal na yan, o test na natin. Tingnan niyo yung bushing nitong lower arm niya na original. Ang tigas pa oh. Diba? Tigas siya eh. Pero itong bago, ang lambot. Ayan ang problema. Kaya ang gagawin ko, ibabalik ko itong dating nakakabit na lower arm. Pag ibalik nyo itong lower arm mga boss,
Kung alin yung huli yung tinanggal na pwesto, dun yung unahin ibalik. Gaya nito, di ba? Ito yung huli kong tinanggal yung ditong banda. O, yan ang unahin nyo ngayon. Tapos ilagay nyo na yung bolt niya. Ganon din dito sa kabilang side. Ilagay nyo na yung number 19 na bolt niya. Tsaka nyo ngayon higpitan. Pag okay na, balik tayo dito sa kabila. Ilalagay ko na yung nut dyan na number 19. Dahil nga bolt and nut yan, kailangan mo ng isa pang pangontra. Para pag hinigpitan mo ng socket wrench mo, hindi siya sasama. Tapos yung katabing bolt niya, number 19, higpitan mo na rin. Dito naman tayo sa pagkabit ng ball joint dito sa lower arm. Dahil sa maayos at original naman itong pinaglumaan niya, at wala naman itong sira, ito na lang daw ilagay ko, yung dati niyang ball joint. Pag nailagay nyo na itong ball joint dito sa lower arm, meron niyang dalawang nut tsaka isang bolt. Ipakapit nyo muna sa thread itong mga nut niya, ganun din itong bolt, bago nyo ngayon gamitin lang impact ratio o kaya bago nyo siya higpitan. Siguraduhin nyo lang na mahigpit at maayos yung pagkakalagay nyo ng nut at ng bolt. At pag okay na yung pagkakahigpit, itulak nyo pababa itong lower arm para may ishoot nyo itong ball joint dito sa knuckle niya. Pag okay na, o ilagay mo na yung nut na number 19. Pag naipakapit mo na siya sa thread ng ball joint, o gamitan mo na ngayon ng box wrench na number 19 para higpitan. Kailangan dyan mga boss mahigpit na mahigpit. Kaya nga kung mapapansin nyo, pinalo ko pa yun ng ball hammer para sigurado kung mahigpit siya. At huwag nyo kalilimutan yung cutter pin ilagay. Kasi ayun ang naglalak dito sa nut niya para hindi siya umikot or hindi siya lumuwag. Tapos dito naman tayo sa tie rod. Dahil okay na yan, ilagay mo na itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos yung niya, nut na number 17, ilagay mo na rin. Pita mo siya ng maayos. At meron din yung cutter pin dito sa tie rod. Ayan, huwag nyo kalilimutan. Napaka-importante yan mga boss. Siguraduhin nyo na ibaluktot niyan pag nailagay nyo yung cutter pin. Para hindi rin mabunot itong cutter pin niya dito sa tie rod. At yung lock nut niya dito sa tie rod, huwag niyong kalimutang higpitan. Lilipat naman ako sa engine support sa makina. Dahil nga sa hindi na naging smooth itong andar ng makina niya at pag nalubak, hindi na rin daw smooth. Dahil nagsimula daw ang lahat ng ito nang pinalitan daw yung mga pyesa niya sa pangilalim at dito sa engine support ng makina niya, doon lang daw nagsimula yung problema. Kaya kahit bago pa itong engine support niya, sinang-ayunan ko siyang palitan at ibalik yung dati niyang engine support na luma. Bukod kasi sa original yon, nang ma-check ko, wala siyang diferensya. Bago niyo tanggalin na itong engine support mga boss, i-jack niyo muna ng kaunti yung makina. Alalay lang ba? Tapos gumamit ka ng socket wrench na number 14. Dito sa ibabaw ng engine support mo, merong 4 na bolt na number 14 yan. At pag iduduktong mo na yan dito sa makina, meron naman yung isang bolt na number 17, tapos nut na number 17 din. At sa ilalim ng engine support, meron naman yan number 14 na nut. Tanggalin mo yon para mabunot mo na itong engine support. Medyo puzzle ang pagtanggal ng engine support mga boss, kaya alalayan nyo lang sa pagtanggal para hindi kayo makadamage. Ito yung engine support na bago mga boss na ikinabit dito sa sakyan niya, na hindi na daw naging smooth yung andar ng makina niya mula nung pinalitan yung dating engine support na original. At ito naman ngayon, ilalagay ko na yung original na dati niyang engine support na nakalagay dito. Pag ibinalik nyo na yung engine support mga boss, same procedure lang gagawin nyo. Kung paano nyo siya tinanggal nung una, ganun nyo rin siya ibabalik. Ipakita ko lang sa inyo mga boss na dapat meron kayong nakaalalay na jack para pag binalik nyo itong engine support niya, hindi magbago yung paglalagyan nyo ng tornilyo. At higit sa lahat, hindi kayo mahirapan pag nilagay nyo itong engine support. After ko maset itong engine support niya, ilalagay ko na yung 4 na bolt na number 14. Ipapakagat ko muna yan dito sa mga thread niya para pag ginigpitan ko ng impact wrench ko, hindi ako mag-aalala na baka malustred. At dito naman sa duktungan ng engine support at makina, meron niyang dalawang number 17 bolt and nut. At ito namang nut na pinakita ko, number 14 yan. Sa ilalim yan ng engine support, higpitan nyo rin yan. Tsaka mo yung gamitin ng impact wrench mo, higpitan mo yung dalawang number 17 na bolt and nut. Pag okay na, gamit ka man ng number 14 na socket wrench, higpitan mo yung 4 na bolt dito sa engine support mo sa ibabaw. Kasi meron pa yung nut dito sa ilalim mga boss eh. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, kinakapa ko ng kamay ko yung nut niya para mahigpitan ko nitong socket wrench ko. Pag okay na yung pagkakahigpit, pwede mo nang ilagay itong coolant reservoir niya. Tapos pwede na tayo mag-road test. Yung customer na patulin natin. Bumigat na yung manibela mula lang pinalitan ng tapos yung manibela tumigas. Oo, tapos yung bounce tumigas. Mm-hmm. Actually sir, ni-research ka namin nung anak ko. Yung mga dinadaanan mo, eto, pinag-aralan namin yan. Kaya nung isang araw na nakita kita, sabi ko, maghihintay na lang ako. At ang dami mga lugar din na daanan ko. Opo. Pero ngayon okay naman manibela, lumambot na. Yes, lumambot. Tapos balik yung dati niyang sulit yung Okay na sir? Sulit ba? Yeah. Salamat sir. Hanggang dito na lang mga boss. Okay na si customer. Thank you.